Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, ikapito sa buwan ng Mayo 2024. Pasada Balita. Pagpasa sa panukalang amyenda sa Rice Tarification Law, sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Pagbabalik ng school calendar, may go signal na ng Pangulong Marcos. Pasada Balita. Dating House Speaker Alvarez binigyan ng 10 araw na ultimatum para sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, revenue collection ng pamahalaan pumalo sa 1.4 trillion pesos. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 11 katao binitay matapos hatulang terorista sa Iraq. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Cleveland Cavaliers pasok na NBA semifinals. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang tagapaghatid balita. Pasada Balita. Sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Paliwanag ng Pangulo, ang problema ngayon ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng palay mula sa mga magsasaka dahil sa walang kontrol sa pagtataas ng presyo ng mga negosyante kaya't nagmamahal din ang presyo ng sa mga pamilihan. Sinabi ni Pangulong Marcos sa oras na maamyendahan ng RTL at charter ng National Food Authority, magkakaroon ng kontrol at impluwensya ang pamahalaan sa presyo ng palay at bigas na magdudulot ng pagbaba ng presyo nito sa mga pamilihan. Sa ilalim ng isinusulong na pag-amyenda sa RTL, target ibalik sa NFA ang kapangyarihang makapagbentang muli ng bigas sa mas mababang presyo. Pasada Balita. Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ni Pangulong Marcos na sertipikahan bilang urgent ang panukalang amyendahan ng RTL upang mapababa ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga magsasaka at mamimili sa mga negosyanteng bulsa lamang anya ang iniisip. Sa isang panayam sa Philippine International Convention Center sa Pasay City kahapon, kinumpirma mismo ni Pangulong Marcos na sesertipikahan niya bilang urgent ang panukalang amyendahan ang Republic Act 11208 o ang RTL. Ayon naman kay Speaker Romualdez, ang nasabing desisyon ay mahalagang hakbang upang mapaghusay ang hanap buhay ng mga local farmers at tiyakin ang food o pagkain para sa lahat ng mga Pilipino. Layunin ng panukalang amyenda sa RTL na gawing competitive ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at proteksyon sa mga ito. Target din itong pakalmahin ang presyo ng bigas at bawasan ang impluensya ng imported at limitahan ang kakayahan ng mga middlemen na patungan ng malaking tubo ang presyo ng bigas. Pasada Balita. Sa kabila naman ng pagtutol na ripasuhin ng RTL, nanawagan si Senator Amy Marcos na suportahan ang kanyang mga amyenda sa Republic Act 8178 o ang Agricultural Tarification Act. Ito ayon kay Senator Marcos ay sa ilalim ng inihain niyang Senate Bill 642 at sa ilalim ng panukala ng Senador
titiyakin ang tulong pinansyal para sa mga magsasakang nawalan ng buhay dahil sa wholesale importation. Kapag nagdudulot anya ang labi sa supply ng imported o lokal na bigas ng pagbagsak ng presyo, bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na itigil ang pag-aangkat hanggat sa maging matatag ang supply at presyo. Iginit pa ng presidential sister na hindi dapat kalimutan ng mga magsasaka kapag humihirit ang mga mamimili ng mababang presyo. Pasada Balita. Samantala, posibleng mapababa pa ang presyo ng bigas sa bansa. Ito ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, kaugnay sa inihayag ni Agriculture Secretary Tiu Laurel sakaling maripaso ang rice tarification law. Doon sa paliwanag kanina ni Secretary Laurel dito po sa ongoing pandemic sa Kamara de Representantes. Sabi niya, kapag ka naibigay po nakalaan po ng sapat na pondo ang Kongreso sa, halimbawa na lang, sa irrigation systems, solar-powered systems, at matagdagan yung pondo para sa post-harvest, including drying facilities, combined those two items, sabi niya, pwedeng mapababa ng by 20% yung kasalukuyang presyo po ng bigas. So I think Secretary Laurel, tama po yan. Presyo po ng bigas natin, 50 to 60 pesos per kilo, di ba? So kung 20% drop, imbis na 50 pesos, maging 40 all the way to 52 pesos per kilo. Bukas naman ang grupo sa pagsertipika ni Pangulong Marcos sa panukalang pag-amyenda sa RTL upang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Wini-welcome namin yung pasya ng ating Pangulo dahil talaga namang kailangan dipasuhin na itong RTL. Simula kasi nung naibatas po ito noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, nakita natin na may mga depekto po ito na malupa. Lalong-lalo na po yung ang pinakalayunin kasi ng RTL, may baba yung presyo po ng bigas, hindi masyadong lalayo sa presyo ng international market. Pero hindi po nangyari yan, di ba? Ang mahal po ng bigas ngayon, dapat po sa pagre-repaso ay magkaroon po ng mga amyenda paano po ma-achieve. Higit pa ni Chairman Montemayor na nalilimitahan ng RTL noon ang papel para sa buffer stock o makabili ng mas malaking volume ng palay na makatutulong sa mga magsasaka. Yan nga po isang malaking issue ngayon. Kasi sa ngayon, ang RTL nililimita po yung para mapuno nila yung tinatawag na BAP. At saka itong reserve stock po nila ng bigas, gagamitin lang po para sa mga kalamidad. Liban doon, hindi na pinagbabawal po ng RTL na maging na makabili pa ng mas maraming volume ng palay para mas makatulong po sa maraming magsasaka natin. So ang isang malaking tanong, hanggang buffer stock nila ba dapat ang NFA or maging very aggressive at makabili po ng maraming palay para at sa magandang presyo para mas makatulong po sa ating mga magsasaka. Ang tinig ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Posibleng sa huli na simula ng pagbebenta ng bigas na wala pang 30 pesos kada kilo. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na matutupad ang hakbang na ito dahil magtutulungan ang Kamara at ang Department of Agriculture. Ginawa ng leader ng Kamara ang anunsyo matapos ang pakikipagpulong nito kay Agriculture Secretary Kiko Laurel at mga opisyal ng National Irrigation Administration at ilang pang ahensya sa ilalim ng DA. Nagpagpulong ang grupo ni Secretary Laurel kay House Speaker Romualdez matapos itong dumalo sa pagdinig ng Committee on Agriculture and Food kaugnay sa panukalang pag-amyenda sa rice tarification law. Paliwanag ng kalihim na sa kabila ng limitasyong iginawad ng batas, maaari pa rin magbenta ng NFA sa abot kayang presyo sa mga kadiwa center na itinayo naman sa iba't ibang munisipyo at lungsod sa bansa. Pasada Balita. Duda naman si dating Agriculture Secretary Manny Piñol na kaya makapagbenta ng NFA ng 20 pesos kada kilong bigas kahit pa maibalik sa National Food Authority ang mandato na makapagbenta ng murang bigas.
Ito'y matapos sertipikahan mismo ni Pangulong Marcos bilang urgent ang panukalang pag-amyenda sa RTL. Ayon sa dating kalihim, malulugi ang pamahalaan sakaling ang 20 pesos kada kilong bigas dahil mapipilitan ito na maglabas ng pondo para sa nasabing programa. Aminado rin ang dating Agriculture Secretary na masyadong mataas ang presyo ng bigas ngayon, ngunit obligasyon anya ng pamahalaan na magbigay ng option sa publiko upang makabili ng murang bigas. Pasada Balita. Ibinunyag naman ng Department of Agriculture na bumibili ang NFA ng mga palay upang maibenta ng mura sa mga local government unit at kadiwa stores. Ito'y kahit hindi pa tapos ang Kongreso sa pagtalakay ng panumyenda sa RTL. Ipinabatid ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na huling bahagi na ng panahon ng anihan kaya't ibebenta nila ang mga bias sa mga LGU, kadiwa, DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan na maaaring makatulong. Umaasa naman ang kalihim na may papasa ng Kongreso ang panukalang batas na amyenda sa RTL na magbibigay daan sa NFA na makapagbenta o makapagbentang muli ng bigas sa publiko. Pasada Balita. Sinagot na ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na tumatayo ring spokesman ng DA ang pahayag na kalituhan ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na hindi tugmang datos ng DA at NDRRMC hinggil sa pinsala ng agrikultura o sa agrikultura ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni ASEC de Mesa na hinuhugot ng DA ang datos mula sa regional field offices maging sa mga lokal na pamahalaan. Gayunman, regular na ina-update ng DA ang mga datos sa mga naapekto ang magsasaka at mangingisda maging ang halaga ng lawak ng pinsala sa mga pananim. May mga pagkakataon na nag-iiba talaga yung datos depende kung anong araw na i-report at kung saan nanggaling yung datos. Yung Department of Agriculture, yan ay nanggagaling sa ating mga regional field offices na validated kasama ang ating mga lokal na pamahalaan. At ano yan, ina-update regularly every week kaya naglalabas tayo ng bulletin regularly. Yan po ang tinig ng Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa. Eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Umabot na sa 26,000 magsasaka ang apektado ng El Nino sa Isabela. Ito naman ang inamin at inanunsyo ng Office of the Provincial Agriculturist ng Isabela kung saan nasa 31,000 hektarya ng lupain ang tinamaan ng El Nino. Umabot na rin sa mahigit 1 bilyong piso ang nasira sa agrikultura ng El Nino sa lugar. Nauna nang irekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim ang probinsya sa state of calamity dahil sa epekto ng nabanggit na weather phenomenon noong Mayo 2. Pasada Balita. Kinontra naman ng Federation of Free Farmers ang pahayag ng DA na mas malaking ani ng bigas ang inaasahan ngayong taon sa kabila ng nararanasang El Nino. Iginit ni FFF National Manager Raul Montemayor na may kakulangan na sa produksyon ng bigas sa bansa kahit hindi pa umiiral ang matinding maaari niyang sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas dahil katatapos pa lamang ng anihan ngunit posible anyang kulangin ang supply pagdating ng tag-ulan. Una nang inanunsyo ng DA na 20.4 million metric tons ng bigas ang inaasahang harvest ngayong taon na mas mataas kumpara sa 20 million metric tons noong 2023. Pasada Balita. Samantala, sectoral meeting sa Malacanang, pangungunahan ni Pangulong Marcos, problema sa tubig o supply ng tubig tatalakayin. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Redes. Nakatagtang unahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sectoral meeting ngayong araw sa Palasyo ng Malacanang. Nabatid na bahagi ng agenda sa pulong ang may kinalaman sa tubig. Sa harap na rin ang patuloy pa ring nararanasang tagtuyot sa bansa.
Sang hingi ng update ang Pangulo hinggil sa estado ng mga water projects sa bansa sa gitna ng target ng kanyang administrasyon na magkaroon ng water security na ng anumang potensyal na maging kakulangan ng tubig sa bansa. Sa mga nakarang talumpati ng presidente, inihag nito na ang laban sa kakulangan sa tubig ay hindi raw seasonal challenge kundi banta na rin ng nararanasang climate change. Kaya naman marapat lamang, sabi ng Pangulo, na matiyak ang water security ng bansa sa pamagitan ng pagpapabilis sa mga water projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, hindi ipagbabawal ng pamahalaan ang pag-angkat ng mga cattle product tulad ng karne ng baka at gatas mula Estados Unidos sa gitna ng mga kaso ng bird flu sa US dairy herd. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Constante Palabrica, walang dapat ikabahala ang mga mamimili dahil hindi naman napapasa sa mga baka ang avian influenza mula sa mga ibon. Binigyan din pa ni Asik Palabrica na ang mga milk product ay sumasailalim sa pasteurization na pumapatay sa bird flu virus at hindi na maipapasa pa sa mga tao. Mula na ng tiniyak ng US Food and Drug Administration sa publiko na ligtas na ubusin ang mga produktong gatas na ibinebenta sa merkado. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, may go signal na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang dating school calendar sa Hunyo sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Umaasa si Pangulong Marcos na may patutupad ang pagbabalik sa lumang school calendar sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang humiling sa Department of Education na pag-aralan ng maigi ang mga mungkahing ito at magsumite ng rekomendasyon hinggil dito. Binigyan din pa ng Pangulo na nararapat na ibalik sa dati at lumang school calendar dahil araw-araw niyang napapanood sa TV at naririnig sa radyo at nababasa sa mga dyaryo ang kanselasyon ng mga klase dahil sa sobrang init ng panahon. Una rin sinabi ng DepEd na naipasa na nila sa tanggapan ng Pangulo ang kanilang rekomendasyon hinggil dito at ang pagproblema lamang ng Presidente ang kanilang hinihintay. Pasada Balita. Samantala pa siya ng Pangulo na ibalik sa Hunyo ang pagbubukas ng klase sa susunod na taon, suportado ng ilang. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega. Bueno. Malaking tulong sa mga mag-aaral at guro para maiiwas na ang mga estudyante sa matinding init. Itiniyag ni Senator Win Gatchalian at Senator Francis Tolentino makaraang suportahan ang pasya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pasimulan na sa susunod na school year ang pagbabalik sa dating school calendar kung saan buwan ng Hunyo na ang pasukan. Ayon kina Senator Gatchalian at Tolentino, nakita na nitong mga nakalipas na linggo na madalas na suspension ng face-to-face classes dahil sa napakatinding init sa iba't ibang bahagi ng bansa na may tuturing na panganib sa kalusugan at kaligtasan ng mag-aaral at mga guro. Bilang chairperson ng Committee on Basic Education, sinabi ni Senator Gatchalian na makikipagtulungan siya sa Department of Education at sa iba pang stakeholders para sa smooth na transition tungo sa dating school calendar. Una na rin nanawagan Senate President Subiri at iba pang senador sa Pangulo na ibalik na nga ang dating pasukan sa eskwela. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng Department of Education na ang pagbabalik sa dating mga buwan ng pagpasok sa eskwela ay hindi dahil sa klima, kung hindi dahil sa panawagan ng marami dulot ng nakita na maganda para sa turismo na bakasyon ng mga mag-aaral sa panahon ng tag-inita. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pinasalamatan naman ng Teachers Coalition si Pangulong Marcos matapos suportahan ang planong maibalik sa dating school calendar.
Ikinalugod ng TDC ang agarang pagtugon sa panawagan ng mga magulang, estudyante, guro at maging ng publiko. Kaugnay nito, binigyan din ni TDC Chairman Benjo Basas na dahil aprobado na ng Pangulo ang pagbabalik ng June-March school calendar, kailangan ng mag-adjust agad ng DepEd. Ipinunto pa ni Basas na dapat matapos sa 2025 ang klase sa susunod na academic calendar upang masimula na ng Hunyo ang klase para naman sa 2025-2026. Pasada Balita. Tiniyak naman ni Education Assistant Secretary Francis Bringas na handa ang DepEd na tumalima sa nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibalik na ang lumang school calendar na taon. Ayon kay ASEC Bringas, nakasaad sa sulat na ipinadala ng kagawaran sa Office of the President tungkol sa pagbabalik ng June-March school calendar ng sumunod ang DepEd sa anumang magiging desisyon ng Pangulo. Sa katunayan anya, una na nagpahayag ang DepEd ng kahandaang tumalima sa presidente sa naganap na pagdinig ng Senado noong 30 ng Abril. Pasada Balita. Samantala, dating Speaker Alvarez binigyan lamang ng 10 araw na ultimatum upang sagutin ang reklamo laban sa kanya. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. 10 araw nga napalugit ang ibinigay ng House Committee on Ethics and Privileges kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez upang sagutin ang reklamong inihain laban sa umano'y kanyang disorderly conduct. Ito ay matapos hikayatin ng kongresista ang Armed Forces of the Philippines sa isang rally sa Tagum City noong Abril. Nabawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay Committee Vice Chair Jill Bongalon, seryoso ang alegasyon laban sa dating House Speaker at nitong May 2 na pagdesisyon ng ipagpatuloy ang pagdinig makalipas ang 10 araw na ibinigay sa mga anya natanggap na ni Alvarez ang notice sa pamagitan ng kanyang rehistradong mailing address at maging sa email. Nakitaan rin anya ng komite ng sapat na dahilan ang reklamo na inihain ni Tagum Mayor Ray Uy at iba pa laban sa mambabatas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 26 at kalahati minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa bahagi pong ito ng ating palatuntunang Pasada Balita, tayo po'y pinalad na muling makakausap si Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz. Mayor Cruz, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Ma'am? Mayor? Hello, John. Good morning. Apa. Good morning po. Good morning, John. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kayong makapanayam after ng ilang buwang hindi po pag-ere. Dahil akala po namin tapos na ang problema eh. So ano pong John, nangyari, akala Mayor namin dito sa Jennifer? Pola. Opo. Yan talaga yung wino-worry kong matagal na kasi kaya nung panahon na nagpapasign sa akin ng Coast Guard na natapos na ang oil spill, hindi ko pirmahan. Kasi ang alam ko po talaga ay nag-capping sila doon. Pero sa explanation nga po nila ay matibay naman daw po ang and wala nang laman. So, yun yung pinapaniwalaan naman namin. At naniniwala naman kami sa Coast Guard, kaya lang ang tanong namin ngayon, nung marami na naman oil spill sa bayan ng Pola, ang tanong namin is, saan galing? Opo. So yung katanungan ninyo, Mayor Jennifer, isa rin sa katanungan ko, po ba hindi pa completely naubos o nahigop yung langis mula sa empty Princess Empress after more or less 1 year?
Tama po ba ang hinala natin pare-pareho? Yun po yung hinala natin. Kaya naghintay po kami ng fingerprinting ng oil spill. Kung ng oil spill, ng oil ito, klase ng oil, nung nagdaang isang taon, no, John, yung kaparehas ba ngayon? Kaya lang, syempre, wala po tayong masasabi na ito yung parehas dahil wala po kami by science po. Kailangan i-check po talaga kung ito ay dun pa rin galing. Kaya naghihintay po kami ng yung mga science na result. Opo, Dahil wala po scientific report. kami pang-test doon. Alright. Opo. Gaano po kalawak ang naging epekto niyan at kailan po nasimulang makita yan? Mga 2 weeks ago, John, nung lumalakas ang alon, biglang, bakit may oil spill na naman dito? May mga tar balls pong nakikita. Hindi binaliwala namin kasi paunti-unti lang. Alright. Pero day before yesterday po, until yesterday, parami ng parami. So sabi namin, medyo malala na to. Nag-worry na po kami. At yun, pinost ko nga po sa social media na bakit, ano ba talaga to? Saan ba galing? Gusto namin malaman, safe pa rin ba kami? Kasi until now, John, talagang hirap yung mangingisda natin. Alright. Na makakahuli ng maraming isda. Unlike before, napakarami pong isda sa Pola. Opo. At kami nga yung sinasabi na may yung ating mangingisda ay hindi ganun karami ang nakukuha. Opo. Baka umalis. Maliban po sa lugar ninyo, specifically, ano nga bang ano to? Barangay Batuhan po. Ano po, ma'am? Barangay Batuhan sa kabilang Opo. Ibayo. Meron po bang iba pang karagatang saklaw ng Pola at kalapit lugar ninyo ang nakitaan ng ganyang mga oil spill, Madam May Mayor? paunti-unti po sa ibang barangay. 11 barangays po ito. Kaya lang doon sa ibang barangay, paunti-unti lang. Ito po yung mas marami sa Barangay Batuhan sa KI, kabilang Ibayo namin. So ang Pola na Kaya, naman po ang natumbok? nag-worry po ulit ako ngayon kasi nga gusto natin na matapos na. So tama ba, Mayor Cruz, ang Pola na naman ang natumbok nitong mga oil spill na to, kung matatawag natin? Opo. Wow. Pola na naman po ang natumbok ng oil spill. Kaya nandun po kaagad, nagutos po kaagad si General Tobilla dahil tinawagan ko po. Ngayon ganito na naman. Good thing, ang Coast Guard po, ang bilis po ng response nila. Alright. Pumunta kaagad para maglinis. Pero ang hinihintay natin, sana tapos po ito. Sana wala na po. Yun po talaga yung hinihintay namin matagal ng panahon for almost 1 year na hindi na maulit. Kasi Alright. kawawa naman po yung mangingisda. And John, sobrang bilib po ako sa mga staff nyo at sa inyo na ang bilis nyo pong nakuha yung news. Ang gagaling nyo po. So thank you so much po sa inyo. At actually nga, kala namin yung susunod na interview sa iyo nakabangon na ang mga mangingisda, umangat na ang turismo sa Pola, kaso biglang napasukan na naman ng ganitong Yun talaga insidente. po inintay namin. So paano po kayo ikangay mabilis po ang John, pag-aksyon ng talaga. Coast Gusto Guard? namin yun na Apo. Yung nakabangon na kami. Opo. Kagad po nakatugon kagad po ang Philippine Coast Guard. Mabilis So, po silang tumulong sa atin. opo, ang government po, may tulong na rin po ba ang mas mataas sa inyo, ang pamahalang panlalawigan ng Oriental? Wala po. Hindi na po sa kanila. PDR po natin, nakausap ko po yung provincial risk reduction management po nila. Naman po sila, nag-response naman po sa atin. Siguro po yung financial at yung other things po na response ng provincial government, wala pa po. Alright. Paki-educate mo nga ako, ma'am, nakita mo ba ng personal to, Mayor Cruz, itong tinatawag na tarbol? Apo, galing po ako kahapon doon at chinek po natin. Gusto ko kasing malaman kung ano ang nangyayari. At ayan po yung nakita ko. So ito po, kinakailangan po ba itong putukin o maputok bago kumalat? Paano po ba ang senaryo at itsura nito, Madam Mayor? Tingin ko po galing po doon sa... Hindi ko alam kung... Hindi ko po pwedeng sabihin na galing na mismo doon kasi kailangan talagang masusing investigasyon po. Alright. Pero sa tingin ko po, yung parehas halos po kasi yung lagkit at saka yung amoy. kulay.
tsaka amoy. Parehas po kasi eh. Aha. Yun po ay according sa nakita ko. Pero according sa science po, hihintayin natin ang result Alright. after 2 weeks daw po. May binigyan, 2 weeks po ang binigay sa inyong panahon para Ma-check po kung ma-check ito at po ay ma-confirm? parehas. Opo. Alright. Okay. So, nabanggit ko na kanina, kamusta na po yung mga naapektuhan ng oil spill? Balik na po ba sa normal ang mga kababayan natin dyan sa Pola? Hindi pa po masyadong nakakabalik sa normal kasi po sa nangyari po noon, unti-unti may kami bumabalik. Problema, wala naman pong mahuling isda doon sa ating dalampasigan. Yun po yung isa sa malaking problema. Opo. At sana matapos, hindi ko nga alam, Sir John, kung paano matatapos to. Opo. Kung ito pa ay hanggat nandun yung may ganito. Pero yan di- yung problema po. Opo, pero Mayor Cruz, di po ba kasama sa ikangay tulong sa inyo ng gobyerno at maging nitong may-ari ng MT Princess Empress, ay pagkakalooban po kayo ng alternatibong ikabubuhay kung talagang hindi pa makakahuli ng mga isda dyan? Ano na pong balita ron? Wala pa po, Sir John, kasi Wow. even po yung may-ari, wala pa rin naman po. Although nandun na po yung kaso, inintay na lang natin kung matapos yung kaso, baka dun sila kikilos. And dun po, dun sa, sa Oil Compensation Fund na yung ibibigay o OPC, wala pa rin pong lahat na ibibigay sa ating mga kababayan. Hindi pa po tapos ang IOPC. Wow. Kaya, naghintay po kami, Sir John. Baka sa tulong po ninyo, baka sila, anong tawag doon, Maantig. maantig, opo. Baka matulungan nyo rin po kami, Sir John. Alright. What about yung kasunduan nyo po sa ilang mga kalapit bayan ninyo na magpuproduce kayo ng, kumbaga, parang dried fish, kung may mahuhuli kayo, at ibebenta sa kanila, or doon kayo sa lugar nila manguhuli para meron kayong maging kabuhayan. Tapos, wala na po ba? Mabait naman po yung mga mayors na kasama natin at kausap natin po. Tumutulong naman po sila na mapunta doon yung ating ibang mangingisda. Kaya lang syempre, kailangan din ang mangingisda nila yon. Kaya limited din po talaga. Opo. Alright. Nasa inyo pong pagkakataon, Mayor Jennifer Cruz, baka may karagdagan ka pa pong ikangay pahayag, panawagan sa ating gobyerno, sa may-ari nitong MT Princess Empress, kung sakasakaling mapapatunayan sa barko nila galing, at maging sa inyong mga kababayan dyan sa Pola. Go ahead po, Madam Mayor. Sa atin pong mga kababayan, syempre sa mga Polenyos, again, nandito na naman po, alam naman natin na yung bayanihan ay nandyan para sa mga Polenyos. Tulungan lang po natin yung ating karagatan na linisin at alagaan. Yun yung pakiusap po sa inyo para mas later makakuha tayo na talaga. Kung wala man tayo makukuha sa ating provincial law, wala nang maitutulong ang ibang national agencies. Tulong-tulong po tayo sa paglilinis at maghanap buhay ng alternative na trabaho para sa inyo, magtatrabaho tayo ng iba. At kung ang national po at local provincial government ay may tutulong, hintayin po natin. At sana magkaroon po ng alternative na trabaho at alternative na hanap buhay. Matagal na po nating hinihiling ito pero until now ay wala po ito. So ako magpapasalamat sa DNR at sa Coast Guard na mabilisan pagpunta sa ating bayan. Salamat po sa inyo. At syempre po sa inyo, Sir John, sa mabilisan po ninyong alam mo yun pong kami ay tulungan marinig ang boses. Opo. Salamat po talaga kasi ngayon malalaman po ng iba na meron pa pala talagang oil spill kaya hindi po ako pumipirma. At bakit po ako palaging nagsasabi na tulungan dahil alam natin sa darating, ito na po, dumating yung panahon na hindi natin alam kung at hindi tayo sigurado na galing pa doon. Sana matapos na po ito and makontain na po talaga yung oil doon sa barko. At nananatili pong bukas ang himpilan at ang programang ito, Mayor Cruz, para sa update at pwedeng tulong na ibigay namin sa inyong mga constituent dyan po sa Pola Oriental Mindoro. Maraming salamat. God bless. Ingat po. At kamusta po kay Yusek Gilbert Cruz? Apo, sabihin ko po sa kanya. Sir John, God bless po. Alright, maraming salamat. Yan po mga kabalitaktakan, si Pola Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Cruz. Sada Balita. Sa iba pang tampok na balita, Pangulong Marcos umaasang maisa sa pinal na sa 2027 ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes.
Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisa sa pinal na sa 2027 ang negosasyon para sa Philippines-European Union Free Trade Agreement sa kanyang talumpati na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa 2024 European-Philippine Business Dialogue and European Investors Night sa Makati City. Inilarawan ng Pangulo ang PSEU-FTA bilang malaking hakbang sa pagpapalakas ng kalakalan ng Pilipinas at EU at simbolo raw ng kasaganahan at kolaborasyon sa hinaharap. Kasabay nito'y umaasa si PBBM na sa susunod na 3 taon ay mabubuo na ang komprehensibong kasunduan. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bukas din ang bansa na patuloy na tumanggap ng EU investment sa iba't ibang sektor. Samantala, inaasahan ding malalaman ng FTA ang mga probisyon para sa digital trade at intellectual property rights. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, bilang bahagi ng paghahanda sa pagdepensa ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang mga military drills nito kasama ang Estados Unidos. Ito naman ay ginit ni Lieutenant General Michael Sederholm, Commanding General ng 1st Marine Expeditionary Force ng United States, kung saan kanyang binigyang diin na parte rin ito ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US. Kaugnay nito, nagsagawa ng kunwaring operasyon ng dalawang bansa para pigilan ang pananakop sa dalampasigan ng lawag sa pamamagitan ng pagpaputok ng artillery howitzers. Dagdag pa ni Lieutenant General Sederholm, pareho ang nais ng Pilipinas at US na magkaroon ng Indo-Pacific na nakaangkla sa transparency, paggalang sa teritoryo at paghahanap ng mapayapang solusyon. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang medikal na pangangailangan. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita. Oras! 15 minuto na lamang, 8 a.m. na. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mahigit $100 bilyong na infra projects at Maharlika Investment Fund ibinida ni Pangulo sa European investors. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga investor sa Europa na samantalahin ang mga oportunidad sa PPP o yung Public-Private Partnerships para sa 185 major infrastructure project na nagkakalaga ng $161 billion. Sa kanyang mensahe sa 2024 European-Philippines Business Dialogue and European Investors Night na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi ng Pangulo na handang tumanggap ng mga investment ang Pilipinas para sa Build Better More program na layong iangat ang competitiveness ng Pilipinas. Kasama rin anya sa malalaking infra projects ang mga sektor ng renewable energy, waste management, transportasyon at disaster mitigation. Ibinida rin ng Presidente ang Maharlika Investment Fund na magsusulong ng financing ng pribadong sektor sa infrastructure flagship projects. Maliban dito, pinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang pagpasa kamakailan ng Public-Private Partnership Code na magpapalakas daw sa partisipasyon ng pribadong sektor sa high-quality PPP investments. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sumuko ka na! Yan naman ang panawagan at paghimok ng National Bureau of Investigation kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito mabigong mahagilap ng mga otoridad sa distrito ng Calinan, Davao City ang televangelist. Nagtungo ang NBI Central Mindanao Regional Office sa mga ari-arian ng televangelist
kasunod ng mga napaulat na pumapasok at umaalis na mga sasakyan sa nasabing lugar. Ano nang sinabi ni Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clavano na nasa Pilipinas pa rin ang pastor. Matatanda ang isang korte sa naglabas ng arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy at 5 iba pa dahil sa kasong child abuse. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Panalo ang Cleveland sa Orlando kahapon 106-94 at nakapasok sila sa una nilang Eastern Conference Semifinals magmula ng 2019. Ito ang una nilang pagkakataon pumasok sa second round na wala si LeBron James sa 30 taon. Kumana si Donovan Mitchell ng 39 points sa Game 7 at ang kanyang 89 points sa huling 2 laro ay pangalawa sa final 2 games ng isang serye sa Game 6 at 7 sa kasaysayan ng NBA. Ang sabi ni Donovan Mitchell, "I'm tired of losing in the first round. You work too hard. We work too hard. That was my mindset. I'm battling through what I'm battling through, but I battled through it and figured out or rehab it for the next 3 or 4 months. That's where I am mentally." Ang sabi naman ni Cavs coach JB Bickerstaff, Mitchell is the guy that can pull everybody along, not just with his skill, but in his spirit as well. When you see your teammate, a guy you care about, playing that way, you don't want to let that guy down, so you go out and do whatever you can to help that guy. Marami pang plano ang Cavs sa playoff na to. Ang sabi nga ni Mitchell, "We didn't make this group just to come in and win the first round. We accomplished one goal, now we have to do it again." That is the mindset. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, pumalo na sa mahigit 1.4 trillion pesos ang revenue collections ng pamahalaan hanggang katapusan ng Abril ngayong taon. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang end April preliminary data ay mas mataas kumpara sa 1.3 trillion pesos revenue collections na naitala mula Enero hanggang Abril noong nakaraang taon. Ayon sa kalihim, nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue na mahigit 900 billion pesos na tumaas ng 16.3% mula sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Tumaas din ang koleksyon ng Bureau of Customs sa halos billion pesos habang ang non-tax revenues umabot naman sa mahigit 200.4 billion pesos. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinitay ang 11 katao matapos hatulan sa kasong may kaugnayan sa terorismo sa Iraq. Kinumpirma ng isang security official na naganap ang pagbitay sa Al-Hut Prison sa Di-Qar Province. Sa ilalim ng batas ng Iraq, ang mga pagkakasala may kaugnayan sa terorismo at pagpatay ay may katumbas na parusang kamatayan kung saan kailangang pirmahan ng Pangulo ang execution decrees. Nabahala naman ang mga rights groups sa nasabing pagbitay at kinundi na rin ito ng Amnesty International. Pasada Balita. Samantala sa ating good news, nakangiting nagpatuloy ang mga Pilipino sa Hawaii kahit inulan ng kanilang Flores de Mayo at Filipino na ginanap noong nakaraang linggo. Tampok sa parada ang Reyna Elena, Reyna de la Paz, Reyna de las Estrellas at syempre Reyna Hawaii. Ayon sa Philcom Center, ito'y bilang pagdiriwang sa Flores de Mayo na ginaganap tuwing syempre buwan ng Mayo, 4, at sa Filipino Culture at Heritage kahit nasa ibang bansa. Nabatid na mahigit 400,000 na may lahing Filipino ang nakatira sa Hawaii. Pasada Balita. Alright, bago po ako tuluyang magpaalam, happy birthday Miss Jess Abarquez ng DWIZ at Aliw HR Admin at kay Gildion Reyes
ng DWIZ and Aliw Switcher. Huwag po kayong magsa-switch ng channel, ha? Dahil matindi po ang mga balitaan at komentaryo dito sa nag-iisang DWIZ 882. Bago lang ako tuluyang magpaalam, ha, habang may panahon pa ako, ha? Ito lamang yung sa aksyon ng Philippine National Police sa tuluyang pagbawi ng permit at rehistro ng mga baril ni Pastor Apollo Kibuloy. Siguro naman hindi na kailangan maging scientist para mag-agree kayo sa naging hakbang na ito ng pambansang pulisya dahil unang-una, siya po ay may mga kaso sa Pilipinas at pangalawa, hindi po simpleng kaso ang kinakaharap nitong televangelist na ito. And mind you, hindi lamang po sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. At siya po'y may tuturing ng ang tawag doon, pugante dahil may arrest warrant dito at hindi pa po ito sumusuko o naaaresto hanggang sa mga oras na ito. At sumayin nyo, isa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaktakan at kabalitaan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatunang Karambola. Oras sa hudyat, eksakto yung punto, 8 a.m. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.